Sa pagpapatuloy, hindi inaasahan ng extermination team na makakasalubong nila si Yupi sa hagdan, subalit sa kabila nito ay nanatiling kalmado si Killua dahil na din sa karanasan niya bilang assassin. Sa pagkagulantang ni Yupi, ginamit niya ang kanyang Nen ability upang baguhin ang sarili at magkaroon ng mga galamay upang maprotektahan ang hari. Sa pagkakataong ito alam na ni Shoot na siya ang dapat humarap kay Yupi, sinimulan niyang pagalawin ang kanyang mga kamay at hawla upang ituon ang atensyon ni Yupi sa kanya. Ngunit bago pa man matuloy ang laban, bumagsak na ang Dragon Dive ni Zeno at ang buong palasyo ay nawasak sa ataking ito, agad itong nakilala ni Killua bilang teknik ng kanyang lolo. Ang extermination team ay nagulat sa nangyari, subalit si Gon at Yupi lamang ang hindi natinag. Inisip ni Killua at ng iba pa na masyadong hangal si Gon upang kalabanin si Yupi, kaya naman dali-dalian niya itong sinundan. Napakadelikado ang ginawang pagsugod ni Gon kay Yupi, lubusang nababahala si Shoot sa kaligtasan ni Gon dahil siya mismo ang kailangang humarap kay Yupi, gayunpaman bigla siyang nabuhayan ng loob at hinangaan si Gon sa katapangan nito. Dahil dito ay nabago ang pananaw ni Shoot. Hindi niya inaasahan na isang bata pa ang makakagising sa kanyang katapangan kaya't sinundan na din niya sila Gon at Killua. At sa sandaling palapit na si Gon kay Yupi, biglang isang suntok sa tagiliran ni Yupi ang tumama, napagtanto nila na sila Knuckle at Melioran ang gumawa nito. Dahil dito ay tuluyang nakalagpas sila Gon at Killua, at kasabay naman nito ay tagumpay na nataniman ni Knuckle si Yupi ng kanyang baon sa utang. Sa mga sandaling ito ay hindi nakikita ni Yupi si Pot Clean dahil sa epekto ng invisible ni Melioran kay Knuckle, gayunpaman mas pinaigting ni Yupi ang kanyang seguridad at ang kanyang ulo ay napuno ng mga mata. Matapos malagyan ni Knuckle si Yupi ng baon sa utang, nagimbal si Knuckle nang matuklasan niya na walang hangganan ang aura ni Yupi. Base sa tansya niya ay nasa 700,000 ang aura nito kaya naman aabutin ng mahabang panahon bago maubos ni Pot Clean ang aura nito. Samantala habang pinagmamasdan ni Pito ang pagbuhos ng Dragon Dive, pinakawalan niya ang kanyang end sa buong palasyo at agad itong naramdaman ng mga hunter. Habang si Shia Puff naman ay dali-dali ang nagtungo sa throne room, subalit natuklasan niyang wala doon ang kanilang hari. Habang hinihintay ni Pito na tuluyan siyang makalapag sa lupa, minabuti niyang gamitin ang kanyang end at natuklasan niyang kasama ni Meruem si Komugi, ngunit nabahala siya nang makitang patungo sa hari sila Zeno at Netero. Naunawaan ni Pito kung gaano kaseryoso ang sitwasyon nila kaya't inipon niya ang kanyang lakas sa kanyang mga binti, at tumalon pabalik patungo sa palasyo. Ngunit habang papalapit siya doon ay sinalubong siya ng isang mabigat na aura, napagtanto ni Pito na nagmumula ito sa galit ng kanilang hari, nadatna na lamang niya na hawak ni Meruem ang sugatang katawan ni Komugi. Kahit sila Zeno at Chairman Netero ay nabigla din sa kanilang nadatnan, sapagkat isang babae ang nadamay sa gulo at hindi nila inaasahan na ang isang mapanganib na tulad ni Meruem ay may pagmamahal sa isang tao. Inutusan ni Meruem si Pito na pagalingin si Komugi, at makikita sa mga mata nito ang isang tunay na pag-ibig, habang ang dalawang veterano naman ay tahimik na naghihintay na nagpapakita ng respeto sa kapwa may buhay. Hindi inaasahan ni Zeno na ganito ang madadatnan niya dito, gayunpaman iminungkahi ni Meruem sa ibang lugar sila magtuos, sumang-ayon naman dito si Netero pero sa loob-loob nito ay nawalan na siya ng pagpupursiging lumaban. Natuon ang atensyon ng dalawang veterano nang may summon nito ang Dr. Blythe, ngunit hindi nila napansin na dumaan sa pagitan nila si Meruem at isang malaking pagkakamali iyon dahil nakababa ang kanilang depensa. Dahil sa ginawang pag-atake ni Yupi, nagkahiwalay-hiwalay ang mga extermination team, ngunit sa kasamaang palad ay napinsala na ang binti ni Shoot sa simula pa lamang ng laban. Gayunpaman umaasa pa din si Morel na makakalaban pa din si Shoot sa kabila ng kalagayan, sinadya ni Morel na magpakawala ng mga Smoke Army upang bitagin si Yupi. Bagamat nagawa ni Yupi na ma-counter si Morel at natamaan, isa lamang palang usok ito upang ganap na makatakas si Morel sa kamay niya. Isa na namang suntok ang pinakawalan ni Knuckle para kay Yupi upang hindi ito makahabol kay Morel, ngunit nababahala si Knuckle dahil sa dami ng aura ni Yupi hindi sapat ang kapangyarihan niya upang mahulog ito sa kanyang kondisyon. Labis nang naiinis si Yupi dahil hindi niya malaman kung saan nagmumula ang suntok na iyon,
hanggang isang anino ang naaninag ng kanyang mata, at sa kanyang likod ay lumabas si Shoot at nakatungtong ito sa isang kamay niya. Dahil sa hamon ng tadhana, makikita kay Shoot na mataas na ang kumpiyansa niya ngayon. Sa bilis ng mga atakeng pinakawalan ni Shoot ay nalipat ang atensyon ni Yuppie dito upang dumipensa, at sa kanya ginamit ang sandaling iyon upang ihatid kay Moral ang pipa nito. Samantala matapos gumuho ang palapag dahil sa pag-atake ni Yuppie, tumungo na sila Gon Killua papuntang throne room, habang si Ikalgo naman na ngayon ay kontrol ang bangkay ni Flutter na patungo sa basement ng palasyo. Nang makapasok na sila Gon at Killua sa kabilang gusali, namataan ni Killua ang dalawang Chimera Ants at nakaharang ito sa patutunguan ni Ikalgo. Dahil sa biglang bugso ng damdamin ni Killua ay kusang hinarap niya ang mga ito, at sa mabilis na pangyayari nagawa niyang tugisin ang dalawang Chimera Ants nang hindi gumagamit ng Nen. Nasaksihan ni Ikalgo ang nangyari, ngunit hindi nila alam na naroroon din pala si Welfen at nakita ang buong pangyayari. Nang makasalubong ni Killua si Ikalgo ay ipinabatid ni Ikalgo ang pasasalamat nito, subalit sa kabila nito agad na naghinala si Welfen dahil sigurado siyang nakasalubong ni Flutter si Killua. Sa gusaling ito ay may dalawang pinto sa gitna ng elevator kung nasaan si Ikalgo, dahan-daang bumukas ang magkabilang pinto at lumabas doon sila Cheeto at Blaster. Sa kabilang banda naman ay patuloy na sinusuri ni Welfen ang nasaksihan niya kanina, sigurado siyang nakita din ni Flutter na pinatay ang dalawang kawal, kaya naman masasabi niyang isang traidor talaga si Flutter at maaaring inutos din ito ni Liel. Samantala habang sinisisi ni Shiapov ang sarili dahil sa kabiguan niyang protektahan ang kanilang hari, namataan siya ni Moral sa loob ng throne room. Sinubukan niyang tumakas subalit hinarangan siya ni Moral ng pader na usok, dahil dito napilitan siyang gamitin ang kanyang Nen ability na spiritual message. Sa kabilang banda, habang abala si Gon sa paghahanap kay Pito namataan niya si Meruem na lumabas ng gusali, habang kasunod nito ang dalawang veterano at doon na siya sinenyasan ni Chairman Netero tungkol sa kinalalagyan ni Pito, dahil dito ay nagsimula ng bumugso ang galit ni Gon. Nang mamataan ni Killua kung bakit tulala si Gon, doon na niya namataan ang kanyang lolo kasama ngayon si Meruem. Gayunpaman hiniling ni Meruem sa dalawang matanda na ipagpatuloy na ng mga ito ang kanilang layunin nang walang nadadamay sa kanilang paligid. Nagsimula si Zeno na magpalabas ng puting aura, walang mararamdamang kahit anong bahid ng masamang intensyon sa Nen bilang tanda ng respeto. Nang may summon ni Zeno ang dragon sina Meruem at Netero ay sumakay dito upang isaganap ang pagtutuos sa ibang lugar. Sa sandaling ito sinabi ni Gon kay Killua na oras na para puntahan nila si Pito, subalit si Killua ay tinamaan ng pag-aalinlangan dahil hindi niya alam kung paano sasamahan ng isang kaibigan, na hindi niya kayang protektahan sa kalungkutan at kapahamakan. Samantala ilang minuto bago lumipad ang dragon, nakasalubong ni Ikalgo si Cheeto at Blaster at tila walang alam ang dalawa sa nagaganap na kaguluhan. Sinabi ni Ikalgo na nasira ang pakpak niya dahil sa naganap na pag-atake, at nagdahilan siya na nakatanggap siya ng utos mula kay Hagya upang siya ay tuluyang makababa ng underground basement. Nang marinig nila ang pag-alis ng dragon ni Zeno, umalis na si Cheeto upang sumali sa kaguluhan kaya't si Ikalgo ay nagpaalam na din kay Blaster, ngunit napagtanto ni Blaster at Welfen na tinawag ni Flutter ang commander nila bilang Hagya na sa halip ay Leol. Sa kabilang banda habang nakakulong sila Shiapov at Moral sa Smoky Jail, itinigil ni Moral ang paghinga niya dahil narinig niya kay Nove na nakakahipnotismo ang mga kaliskis na nagmumula kay Shiapov. Gayunpaman gamit ang kaliskis ni Shiapov, nagagawa niyang suriin ang emosyon at ugali ni Moral, nalaman niyang maingat ito at malakas ang determinasyon gayon din ang kumpiyansa. Bilang pagbigay ng respeto, nagpakilala si Shiapov kay Moral bilang Royal Guard, ibinunyag din niya na walang masamang epekto ang kaliskis niya ngayon. Gayunpaman gamit ang pakpak ni Shiapov, binalutan niya ang sarili at naging isang kakon, nagpa siya si Moral na maghintay at handang harapin kung anumang halimaw ang lalabas mula rito. Sa kabilang banda, habang patuloy ang sagupaan sa dalawang magaling na mandirigma, buong tapang na sumusugod si Shoot at nagawa niyang manako ang isang mata ni Yuppie. Bagamat nagawa siyang matamaan ni Yuppie, iba naman ang epekto ng ginawa niyang atake sa pag-iisip ni Yuppie kahit wala itong pinsalang na idudulot.
Para kay Shoot kahit ilang minuto lamang niyang may layo si Yupi sa hari ay malaking tulong na ito para sa kanilang misyon, at mula sa gilid naman ay mahirap para kay Knuckle na manood lamang at hindi tulungan ang kanyang kaibigan. Dahil sa dami na ng sugat na natatanggap ni Shoot, puno na ng dugo ang kanyang katawan kaya't hindi na napigilan ni Knuckle ang maluha. Sa mga sandaling ito ay napakatagal ng oras dahil sa pagtitiis na nararanasan ni Knuckle, base sa total na nakukuha ni Potlin 10 segundo pa lamang ang nakakalipas. Hindi napigilan ni Knuckle ang sarili at sumugod, ngunit agad siyang pinigilan ni Melioran at doon na siya tinamaan ng galamay ni Shoot, dahil dito ay nabawasan ang interes na itinatala ni Potlin. Umatras sina Knuckle sa dulong bahagi upang makabawi ng hininga si Melioran, dahil dito ay nawalan ng bisa pansamantala ang invisibility nila at agad na napansin ni Yupi si Potlin sa kanyang likuran. Napagtanto ni Yupi na mula ito sa unang suntok na tinanggap niya kanina, dahil dito ay tumigil si Yupi sa pagwas-iwas ng kanyang mga galamay at nagpakawala ng mga matutulis na karayom sa kanyang likod. Upang makaiwas ay ginamit ni Shoot ang kanyang dalawang kamay, sa nangyaring ito nagsimulang habulin siya ni Yupi sapagkat nawawalan na ito ng pasensya. Sa mga sandaling ito ay alam ni Shoot na wala siyang pag-asang manalo kay Yupi, sa katotohanan ay malugod na tinatanggap ni Shoot ang kamatayan. Subalit sa kabila nito ay napakasaya niya sapagkat alam niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon, at mula sa gilid sumigaw si Knuckle upang ilantad ang sarili upang harapin si Yupi. Samantala dahil sa pagbanggit ni Ikalgo ng pangalang Hagya, mas tumibay ang hinala nila Blaster at Welfen sa kanya, habang si Ikalgo naman ay papunta na ng basement upang iligtas si Pam. Pagkarating ni Ikalgo sa underground basement, ginamit niya ang mga drone flies na katangian ni Flutter upang siyasatin ang buong lugar, sa kabila ng kakaunting impormasyong ibinigay sa kanya tungkol kay Pam ay determinado siyang iligtas ito. Itinuturing ni Ikalgo na kaibigan na din niya si Pam dahil sa ugnayan nito kay Killua. Gayunpaman ang elevator na ginamit niya ay may advanced security system, tinitiyak nito na walang laman ang cabin bago ito bumalik pa itaas. Iisang tao lamang ang pwedeng bumalik pa itaas at nangangailangan ito ng 8-digit passcode, kapag 3 beses nagkamali ang nagpasok ng code magmimistulang kulungan ang elevator at mapupuno ito ng sleeping gas. Matapos makababa ni Blaster gamit ang elevator, sumunod na din si Welfen subalit sa kanyang pagpasok ay naamoy na agad niya ang mabahong katawan ni Flutter na parang galing sa morgue. Kasalukuyan din niyang naaamoy ang bakas ni Blaster, ngunit may isang naiwan din na amoy na hindi pa niya kilala kaya mas lalo siyang naghihinala. Bigla din niyang pinagdudahan si Blaster na baka ay kasabwat nito si Flutter, at base sa nakita niya kanina na pagsalakay ni Killua, maaaring pinapanood na siya ni Blaster mula pa lamang sa likuran at kasabwat din nito si Killua, kaya naman naisip ni Welfen na maaring pagkababa niya sa elevator ay doon na siya tatambangan ni Blaster upang tapusin. Dahil dito ay nagdesisyon si Welfen na hanapin na lang muna si Bizef, sapagkat mas makakatulong ito sa kanyang mga plano. Samantala nagkita muli sila Killua at ang kanyang lolo, ipinaalam ni Zeno na tapos na ang kanyang misyon, at nilinaw din niya na wala siyang alam tungkol sa mga madadami sa ginawa niyang pag-atake. Gayunpaman pinayuhan niya ang dalawa na sila na lamang ang humusga kung anong nangyayari sa loob, kaya naman tumuloy na sila gon papunta kay Pito. Samantala sa pagbunyag ni Knuckle ng sarili niya kay Yupi, nakilala siya ni Yupi bilang may-ari ni Potlin, dahil sa pagdagdag ng interes nito sinubukan itong tapusin ni Yupi subalit walang nangyayari. Tumangging sabihin ni Knuckle ang tungkol sa epekto ni Potlin, kaya naman mas lalo pang tumindi ang inis ni Yupi at hinabol siya nito. Sa kabilang banda naman, dahil sa mga pinsalang natamo ni Shoot sa laban ay unti-unti na siyang nauubusan ng lakas, buong sikap niyang huwag mawalan ng malay dahil mawawala ang epekto ng kanyang kapangyarihan kay Yupi. Gusto man siyang tulungan ni Melioran, subalit hindi nito magawa dahil mas prioridad niyang unahin na mapagtagumpayan ang kanilang misyon. Sa mga sandaling ito ay wala siyang ibang hiling kundi mas magpakatatag pa si Shoot, sinumulan niyang hanapin ang iba pa nilang mga kasama, namataan niya ang smoky jail ni Morrel na nagpapatunay na nakikipaglaban na ito, kaya naman sinubukan niyang hanapin na lamang sila Gon at Killua upang tulungan. Ngunit bigla niyang nakasalubong si Welfen, sakto naman na mauubusan na siya ng hangin minabuti niyang magtago kay Welfen upang huminga,
subalit sa kanyang mabilis na paglanghap ng hangin agad na naramdaman ni Welfen ang kanyang presensya. Agad na pinaghinalaan ni Welfen na isang presensya ng kalaban ang kanyang nadama, inactivate ni Welfen ang kanyang ability na Missile Man at nagpabala ito kay Melioran na magpakita na. Nagpakawala si Welfen ng 2 missile, subalit walang nakita ang kanyang mga missile sa kinaroroonan ni Melioran, sapagkat ito ay nakaalis na bago pa man siya makagawa ng atake. Gayunpaman sinubukan din ni Welfen na imbestigahan ang paligid, naamoy niya ang lupa na may isang scent ng deodorant ang naiwan. Dahil dito napagtanto niyang may iba pang traidor sa kanilang hanay, sa mga oras na ito ay napaisip din siya kung nararapat din ba siyang manatili sa hanay ng mga Chimera Ants, o gagayahin din niya ang iba na tumiwalag para sa pansariling layunin. Samantala natagpuan na din nila Gon at Killua si Neferpitou, ang target nila upang maipaghiganti si Kite, at sa dahan-dahan na paglapit ni Gon sa silid ay muling nagtagpo ang kanilang mga mata ni Pitou, at dito na bumugso ang puot at galit sa mga mata ni Gon. At dito muna nagtatapos ang Season 5 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.